kabila ng pagsulong ng mundo tungo sa pakapagpantay-pantay, patuloy pa ring laganap ang diskriminasyon batay sa lahi at kasarian. Maraming individual mula sa iba't ibang lahi ang nakakaranas ng hindi pantay na karapatan, lalo na sa larangan ng edukasyon, hanap buhay at hustisya. Madalas silang nakakaranas ng pag-aalisputa, mas kaunting oportunidad at hindi makatarungang pagtrato dahil lamang sa kanilang kulay ng balat o pinagmulan. Kasabay nito, patuloy rin ang diskriminasyon laban sa mga homosekswal. Marami sa kanila ang nakararanas ng pang-aapi, kawalan ng pantay na karapatan at hindi pagtanggap mula sa lipunan. Maraming LGBTQ na individual ang hindi tinatanggap sa kanilang sariling pamilya, nadidiskrimina sa trabaho o nabibigyan ng parehong legal na proteksyon gaya ng iba. Hindi nagkakaroon ng hindi pantay na oportunidad dahil sa kanilang kasarian, kulay ng balat, lahi, at estado ng buhay. Isa sa halimbawa ay ito. So, anong maambag mo sa kumpanya ko? Graduate ako sa University of Manila. Nag-graduate ako ng with high honors at valedictorian ako. Saka may PhD ako sa pagbebenta ng kwek-kwek, proven, professional vendor ko na. Ayos na sana. Kaso'y napag-alam-alam ko na may lahi. Upang mapigilan ang diskriminasyon sa mga job interview, mahalagang ipatupad ang patas at na proseso sa pagkuha ng empleyado. Dapat bigyang pansin ang kakayahan at kwalifikasyon ng isang aplikante kaysa sa panlabas na anyo o personal na pinagmulan. Mahalaga rin ang edukasyon at pagsasanay sa mga employer at recruiter upang matiyak ng patas ang kanilang pagtrato sa lahat ng aplikante. At ito ang 5 ehemplo ng racismo: institutional racism, social racism, cultural racism, internalized racism, environmental racism. Ang pang-aabuso sa sariling komunidad ay isang malalim na sugat na sumisira hindi lamang sa tiwala ng mga tao kundi pati na rin sa kanilang kinabukasan. Isa itong nakagisnang suliranin kung saan ang mga kapangyarihan na dapat sanang naglilingkod sa kanilang mga nasasakupan ay ginagamit ang kanilang posisyon upang pagsamantalahan ang sariling komunidad. Ang ganitong klaseng pang-aabuso ay may malalim na epekto, kabilang ang pagkawatak-watak ng mamamayan, kawalan ng hustisya, at patuloy na kahirapan. Ito ang isang ehemplo nito. Diyan na si Foreman. Anong ginagawa nyo? Cellphone lang kayo. Sinasaan nyo lang ang pera ko sa pagpapagawa ng bahay na ito. Sorry po, Foreman. Bawi na lang ako bukas. Sige, bawi ka. Bawi ka bukas ha. Upang maresolba ang problemang ito, kinakailangang magkaroon ng edukasyon at kamalayan ang mga tao tungkol sa kanilang mga karapatan. Ang pagkatuto kung paano lumaban sa pang-aabuso ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang hustisya sa isang komunidad. Mahalaga rin ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Kapag nagbuklod-buklod ang mga tao upang ipaglaban ang kanilang karapatan, mas mahirap para sa mga nasa kapangyarihan na abusuhin sila. Ang pagkakaroon ng mas mahigpit na batas laban sa katiwalian, mas epektibong sistema ng hustisya at aktibong pakikilahok ng publiko sa mga usaping pamahalaan ay ilan lamang sa mga konkretong hakbang na maaaring gawin. Takbo!